Third Eye. Alam kong narinig mo na ang tungkol dito. Isang misteryosong kakayahan na kung saan kapag nabuksan daw ang iyong third eye ay makakakita ka raw ng mga kakaibang nilalang pati na multo. Pero totoo nga kaya ito? O isa lang itong misteryosong paniniwala? Sa video na ito, aalamin natin kung saan nga ba nagsimula ang third eye at kung totoo ba talaga ito at bakit maraming tao ang naniniwala rito. Kaya kung interesado kang malaman ang sagot, panoorin mo lang ang video na ito hanggang sa dulo. Dahil may isang bagay tungkol sa third eye na madalas hindi sinasabi ng karamihan. Matagal nang umiikot ang paniniwala tungkol sa third eye. Bago pa magkaroon ng internet, pelikula at social media, mayroon ng mga tao na naniniwala na may kakayahan daw ang tao na makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Ang paniniwalang ito ay nagmula pa sa sinaunang panahon, lalo na sa ilang spiritual beliefs sa India. Tinatawag nila itong third eye o ikatlong mata. Hindi ito totoong mata na makikita sa kundi simbolo raw ito ng mas malalim na pag-unawa at spiritual awareness. Sa paglipas ng panahon, kumalat ang ideya nito sa iba't ibang bansa. Habang kumatagal, mas lalo itong nabigyan ng misteryosong kahulugan. Imbes na simbolo lang ng wisdom at intuition, naging konektado ito sa multo, spirits at supernatural powers. At dahil dito, maraming tao ang naging curious tungkol dito. Pero bakit nga ba maraming tao ang naniniwala na kapag bukas ang third eye mo ay makakakita ka ng multo? Ang totoo, hanggang ngayon ay wala pang scientific proof na nagpapatunay na may supernatural na third eye ang tao. Walang ebidensya na may espesyal na kakayahan ng utak o mata ng tao para literal na makakita ng multo. Ngunit may mga tao pa rin na nagsasabing nakaranas sila ng kakaibang bagay. Minsan, nakakakita raw sila ng anino, kakaibang hugis o pakiramdam na may kasama sila kahit wala naman. Isa sa mga dahilan nito ay ang paraan ng pagproseso ng utak natin sa paligid. Kapag madilim, tahimik o nakakatakot ang lugar, mas nagiging alerto ang utak natin. Minsan, sinusubukan ng utak na bigyan ng kahulugan ang mga bagay na hindi malinaw. Halimbawa, ang simpleng anino ay pwedeng magmukhang tao. Ang ordinaryong tunog ay pwedeng magmukhang kakaiba kapag natatakot tayo. May isa pang bagay na tinatawag na imagination at expectation. Kapag naniwala ang isang tao na may makikita siyang paranormal, minsan mas nagiging sensitibo siya sa paligid. Kaya kahit ordinaryong bagay lang, nagmumukha itong supernatural para sa kanya. Pero kung ganoon, bakit may mga tao na nagsasabing bukas ang kanilang third eye? Para sa iba, ang bukas ang third eye ay hindi literal na nakakakita ng multo. Ang ibig lang sabihin nito ay pakiramdam nila ay mas intuitive sila, mas observant, o mas sensitive sa emotions at atmosphere ng paligid. Ngunit para naman sa iba, literal silang naniniwala na nakakakita sila ng spirits o kakaibang nilalang. At dito mas lalong naging misteryoso ang konsepto ng third eye. Dahil habang may mga taong hindi naniniwala rito, mayroon ding mga taong kumbinsidong totoo ito dahil sa sarili nilang experience. Kaya hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin ito. May mga tao rin na nagsasabing kaya nilang buksan ang third eye ng ibang tao. Madalas ginagawa raw ito gamit ang meditation, rituals, dasal o spiritual practices. Kapag ginawa raw ito, mas magiging aware ka umano sa mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Pero ayon sa science, wala pa ring patunay na may literal na third eye na pwedeng buksan. Sa maraming pagkakataon, ang nararanasan ng tao ay maaring epekto ng matinding focus, expectation, emosyon, takot o imagination. At alam mo ba kung bakit madalas konektado ang third eye sa horror at katatakutan? Dahil napakagandang gamitin ng konseptong ito sa mga pelikula at palabas. Kapag may karakter na nakakakita ng multo habang ang ibang tao ay hindi, mas nagiging exciting at nakakatakot ang kwento. Nagbibigay ito ng mystery at curiosity sa audience. Kaya sa pagdaan ng panahon, naging parte na ito ng horror culture. Mula sa movies, TV shows, anime, internet stories, at social media videos, paulit-ulit nating nakikita ang konsepto ng third eye.
Kaya mas maraming tao ang naging interesado rito. Minsan pa nga, may mga videos online na nagsasabing may paraan daw para mabuksan ang third eye sa loob lang ng ilang minuto. Dahil dito, lalo pang dumami ang mga taong naniwala rito. Pero ang mahalagang tandaan ay hindi lahat ng napapanood o nababasa online ay agad na totoo. Maraming kwento tungkol sa paranormal ang walang scientific evidence. Kaya mahalagang gumamit ng critical thinking at huwag basta maniwala agad sa lahat ng bagay. Ngayon, baka iniisip mo naman, lahat ba ng tao ay may third eye? Sa spiritual beliefs, may mga naniniwala na lahat daw ng tao ay mayroon nito, pero hindi lang gising o bukas. Ngunit sa science, walang napatutunayang espesyal na organ o mystical eye sa katawan ng tao. Kaya ang third eye ay mas itinuturing na spiritual o symbolic belief kaysa scientific fact. At dito natin makikita kung bakit hanggang ngayon ay buhay pa rin ang misteryo tungkol dito. Dahil kahit walang scientific proof, napakalakas ng epekto nito sa kultura, paniniwala at imagination ng tao. Habang may mga taong naniniwala, patuloy ding mabubuhay ang kwento tungkol sa third eye. Pero marahil ang pinakaimportanteng tanong ay hindi kung totoo bang may third eye, kundi bakit gustong-gusto itong paniwalaan ng maraming tao. Siguro dahil likas tayong curious sa mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag. At habang may misteryo, patuloy tayong magtatanong. Kaya sa huli, nasa iyo pa rin kung ano ang paniniwalaan mo. Ang mahalaga ay marunong tayong mag-isip, magsuri, at alamin ang pagkakaiba ng kwento, paniniwala, at katotohanan. At ikaw, naniniwala ka ba sa third eye? Kung nagustuhan mo ang video na ito at may bago kang natutunan, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang nakakatuwa at misteryosong kaalaman. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.